Alamin natin ang pag-usad ng naturang complaint dyan sa naturang Lupon kung ano nang narating hanggang nagtapos kanina ang pagdinig yan sa House panel. May balita si Bombo Isa Cotoner. Tinapos ng House Committee on Justice ang pagtalakay sa mga grounds na nakasaad sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ni Representative Leila de Lima. Matatandaan kahapon, idineklara ng komite na sufficient in form ang dalawang impeachment complaint na lumusot sa komite. Dahil sa kakulangan sa oras ngayong araw, ipagpapatuloy na lamang ang deliberasyon bukas Marso 4 para naman sa isa pang impeachment complaint na inendorso naman ni Representative Benny Abante at Representative Paulo Ortega. Kasunod dito ang botohan kung nakitaan ng sufficient in substance ang mga ito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang nagsisilbing chairperson ng House Committee on Justice, Representative Jervil Luistro. Opening statement, as you have witnessed, we concluded our deliberation on the sufficiency in substance of the third impeachment complaint. There were 6 grounds which we deliberated upon for today, and as has been pronounced already, we will finish first with our deliberation on the grounds of impeachment of the fourth impeachment complaint, which will happen tomorrow before we proceed to voting. Sa naging deliberasyon ngayong araw, isa-isang inilatag ni De Lima ang 6 na grounds ng impeachment complaints. Una na riyan ang ground na may kinalaman sa betrayal of public trust. Tinukoy rin ni De Lima ang umano'y maanomali ang paggamit ng confidential funds noong si Duterte pa ang kalihim ng Department of Education. Ayon pa sa kongresista, may ilang dokumentong may pirma umano ng Vice Presidente bilang signatory doon sa disbursement ng confidential funds. Samantala, inilahad din ang alegasyon ng katiwalian at panuhol sa ilang opisyal ng Department of Education. Ipinakita rin sa pagdinig ang mga video clips ng pag-amin ng ilang dating opisyal sa mga naunang pagdinig sa Kamara. Sunod dito ang ika-4 na ground, kaugnay naman ng umano'y banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Kasama rin sa mga ground ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigo sa tamang pagdedeklara ng ari-arian, gayon din ang aligasyon ng destabilization laban sa pamahalaan. Matatandaan ang impeachment complaint na ito ay inihain ng mga grupo ng pari, madre at mga abogado. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging tinig ni Representative Leila de Lima, ang endorser ng third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismiss such allegations without allowing the constitutional process to proceed, then impeachment becomes meaningless. Ulitin ko lang po, ang impeachment ito nagaganap ngayon ay hindi po ito parusa. Ito ay mekanismo ng pananagutan. To declare this complaint insufficient despite the ultimate facts pleaded would be to raise the threshold beyond what the Constitution and the rules require, and that, with due respect, we cannot do. So I humbly, firmly, and strongly submit that the third complaint, the Reverend Father Sabalia et al. Complaint, is sufficient in substance. Samantala, sa naging pulong balitaan naman pagkatapos ng deliberasyon, iginiit ni Representative Terry Ridon na kailangan maging accountable ang Vice Presidente kung sakaling mapatunayan na pumirma siya sa mga disbursement ng confidential funds. Naniniwala siya na ang pagpirma niya rito ay hindi ministerial kung hindi isang judgment o discretion mula sa head ng office. Natalaka ito ng ilahad ni Representative De Lima na may mga pirma umano ni Vice President Sara Duterte ang disbursement ng mga confidential funds. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Terry Ridon. Nila, it is merely ministerial. Hindi ko totoo yun eh. Every signature in a disbursement voucher, attestation, ano yun? It is a judgment, it is a discretion of the person who holds office, particularly the head of office. No? I know it because I headed an office. No? So, ibig sabihin, kaya nga we can see in Sandigan Bayan cases, di ba? Each and every signatory in a bidding document, kahit yung simple yung kahera,
simple hong accountant, nasasaktan ho sila doon po sa mga kaso, including heads of agencies, including heads of BACs, Bids and Awards Committees. Kasi nga, it is not merely a ministerial power or ministerial act, kundi meron po actual na pananagutan doon pagka po pumitirma po tayo. So, if the Vice President actually signed into an attestation relating to the use of confidential funds, I think she has to be made accountable for that. No? So, Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.